Ang gusto ng China mga tol, maging sunod-sunuran tayo sa kagustuhan nila at ginagawa nila lahat ng paraan para sindakin tayo, takutin tayo. Ipinapakita nila sa atin yung kanilang puwersa, ipinapakita nila sa atin yung kanilang pagkagigil. Marami na silang ginagawang banta, marami na silang ginagawang mga aggressive behavior na parang pinapakita nila na talagang kaya nila tayong saktan. No, masunod lamang ang kanilang kagustuhan. Pero ang pamahalaan ay iginigiit na hindi aalisin ang Typhoon missile system ng US dito sa ating bansa. Sabi ng National Security Council, iginiit na tayo ay merong karapatan para depensahan ng ating bansa mga tol. Lagi natin yang ikinukumpara in a small scale. Kung halimbawa meron kang isang gusali at merong yang mga mahalagang bagay na kailangan mong protektahan, may mga mahalagang yaman na kailangan mong protektahan, at para hindi ka pasukin ng mga masasamang loob, kailangan mong maglagay ng seguridad dyan. Pero yung paglalagay mo ng seguridad mga tol ay hindi naglalagay sa alanganin sa iyong mga kapitbahay. Hindi yung naglalagay sa pangamba o sa panganib sa iyong mga kapitbahay. Kumbaga, binibigyan ka lang ng security o kaligtasan. Like for example, ang bangko, 'di ba? Meron silang mga security guard na may hawak na shotgun. 'Di ba? Yun ba ay naglalagay sa panganib sa kanya mga kapitbahay na gusali? Magrereklamo ba yung mga kapitbahay na gusali? Oy, teka, yung security guard nyo, bakit may shotgun yan? Delikado kami rito. Di ba wala na mga angal na ganun? Kasi karapatan ng bangko na protektahan yung perang nasa loob ng bangko nila. So ganun din tayo, di ba? Meron tayong karapatan mga kapatid na maglagay ng depensa sa ating bansa. Meron tayong karapatan bumili ng mga barko. Palakasin yung sandatahan ng ating AFP. 'Di ba? Maglagay tayo ng mga missile na kailangan natin bilang depensa. Ang tanong mga kapatid, bakit ang sigaw ng China inilalagay daw natin sa kapahamakan ang region? O 'di ba? Dito mo makikita kung gaano kabaluktot sila mag-isip, samantalang tuloy-tuloy naman yung development nila ng kanilang mga warheads. Tuloy-tuloy naman ang development nila ng kanilang mga nuclear. Di ba? Kalokohan yung mga pinagsasasabi. Ito, ipanoorin na lang natin to mga kapatid mula rito sa PTV Philippines. No? Pamahalaan muling nanindigan na hindi aalisin ang Typhoon missile system ng Estados Unidos sa kabila ng patuloy na pagkwestiyon ng China. Samantala, pagbabantay ng Philippine Coast Guard laban sa iligal na presensya ng mga barko ng China sa ating teritoryo, pinaigting pa si Patrick Jesus sa sentro ng balita. Nanindigan ang National Security Council sa pananatili ng Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Kasi sino bang magsasabi o sino bang makakapagsabi na mali ang ginagawa ng Pilipinas na maglagay ng sandatang gagamitin nating pandepensa? 'Di ba? Sino magsasabing mali? China lang mga tol. Kung dito sa Pilipinas merong tao na nagsasabi o siguro nasa politiko ang magsasabing inilalagay lang sa panganib ang Pilipinas sa paglalagay ng mga ganitong klaseng sandata, alam nyo na kung anong klaseng tao yun. Sa harap ito ng patuloy pa rin na pag-alma ng China at dapat na raw itong alisin ayon sa komentaryo ng opisyal na pahayagan ng Chinese Communist Party. Pero imuno, nanggigigil sila, dapat na daw tong alisin. Sagot ng NSC, may karapatan ng Pilipinas na mag-upgrade ng kapabilidad, gayong hindi naman nagkokomento ang bansa sa missile inventory ng China na mas may tuturing daw na banta sa regional stability. Dagdag ng NSC, ang Typhoon missile system na simula noong nakaraang taon pa idineploy ay para lamang sa depensa ng Pilipinas, habang sinusunod ang itinakda sa konstitusyon na nagbabawal sa paggamit ng nuclear weapon o lumahok sa offensive war. Sinegundahan ito ng Armed Forces of the Philippines. We continue to uphold, sir, our stand on that no particular entity or foreign nation can dictate how we will be fortifying our defenses. Tama. 'Di ba?
Walang sino mang mga bansa ang pwede tayong diktahan sa kung paano natin mga kapatid huhulmahin o palalakasin ng ating depensa. Meron tayong sariling bansa at bandila mga tol, di ba? At tayo'y merong karapatan sa kung paano man natin mga kapatid ididisenyo, palalakasin yung ating hukbo. Dahil para yan sa pagprotekta ng ating bansa pero ang nakikita natin mga kapatid kung gaano sila kadiktador. So kung ano po yung modern challenges that we're facing, titingnan po natin how we would counter and mitigate po attacks to our sovereignty. Ang Pangulo, hindi rin nagbabago ang posisyon sa pananatili ng Typhoon missile system sa Pilipinas, kung saan dati na niyang sinabi na ibabalik lamang ito kung titigil ang China sa pangharas sa West Philippine Sea. Meron po siyang mga demands. Kung gustong mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Nakadeploy namang muli ang BRP Teresa Magbanwa sa West Philippine Sea. Tulad You na do not lamang nito. possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Di ba? Tulad na lamang nito. Paanong hindi tayo maglalagay ng depensa? Kung ganito ka-agresibo mga barko nila, di ba? Patuloy silang lumalapit at ayaw nilang umalis dito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayong napawalang bisa na yung claim nila mga tol ng International Court of Arbitration o Permanent Court of Arbitration. Talo na nga sila dyan Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Binabantayan ng barko ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard na CCG 3301 na nasa hanggang 110 nautical miles mula sa Zambales. Samantala, sa ASEAN Defense Ministers Meeting, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kahalagaan ng pagkakaisa ng lahat ng mga bansang miyembro sa pagtugon sa iba't ibang hamong panseguridad sa rehiyon. Hinikayat ng kalihim ang mga bansa sa ASEAN na palawakin ang joint patrols at pagsasanay habang nagbabala rin siya laban sa external influence na maaaring makasira sa rehiyon. Sa sideline sama ng ASEAN Defense Ministers Meeting, nakausap ni Teodoro si Malaysian Defense Minister Mohamed Khaled Nordin at kabilang sa natalakay ang territorial dispute ng dalawang bansa na re-resolbahin sa diplomatikong paraan. Patrick De Jesus. Kasi may territorial dispute din tayo rito sa Malaysia kasi nag-o-overlap nga di ba? Yung ating mga exclusive economic zone, yun ay defined by UNCLOS. Pero kaya naman nating ayusin yan sa maayos na pamamaraan Kahit yung dispute natin dito sa China, kayang ayusin yan mga tol. Kung hindi lang sana sakim etong China. Kasi biruin mo mga kapatid di ba? Matagal nang tinututulan ng China etong West Philippine Sea kasi 1947 pa nila inaangkin yung halos entirely kabuuan ng South China Sea. Pero dati, 'di ba nagagawa pang makapangisda ng mga Pilipino dito sa Bao de Masinloc, 'di ba? Wala naman tayo mga ganitong problema ng pangharas dati. Mula lang nang maupo ito si Xi Jinping mga tol, mas lalo silang naging agresibo. Ang ginawa ni Xi Jinping, pinalakas niya ng pinalakas yung hukbo ng sandatahan ng China kasi nga ang target nila mga tol is masakop lahat ng kailangan nilang sakupin. Takutin lahat ng kailangan nilang takutin para makuha nila yung mga gusto nilang kunin. 'Di ba? Ang sabi sa isang video napanood natin, 2012 daw naging presidente si Xi Jinping. Sakto rin yung taon mga tol kung kailan napasa kamay ng China itong Bao de Masinloc. Matapos mga tol nung halos 3 buwan ba na standoff doon. Ayaw natin ng gera kaya umatras tayo China umalis pero bumalik at pinanghawakan na nila etong Bao de Masinloc. Hindi na sila umalis dyan at hindi na nila pinapapasok para mangisda yung mga mangingisda natin. Diba? 2014, nagsampa tayo ng kaso sa Dahig. Nanalo tayo mga tol sa Permanent Court of Arbitration ng 2016. Nagkaroon tayo ng arbitral ruling. Diba? Yung ating matapang na presidente na may kamay na bakal na sinabing mag-jet ski siya papuntang China para itayo ang ating bandila, 'di ba? Sa isang isla malapit sa China. Dala-dala daw sabi nung kanyang senatorial candidate, pambato niya sa Senado. Dala-dala daw ni Duterte dati yung ating court of arbitral ruling pinakita kay Xi Jinping at sinabing amin 'yan. Kaso mas maangas pala si Xi Jinping kaysa sa kanya.
Di ba? Mas maangas pala si Xi Jinping. Eh, di bumalik siya sa ating bansa, mga tol. May dala-dala ng 24 billion pledge. 24 billion dollars pledge mula sa China. At ayun na nga, no, narinig na nga natin yung kanyang mga pahayag na I love Xi Jinping. Ay, naku po. Na. Lumipas ang 6 na taon, mga kapatid, no, sa panibagong presidente ng Pilipinas na nagmatapang na igiit ang ating soberanya, 'di ba? Ipinupursu niya talaga na ang arbitral ruling. Ayan, nakakaranas tayo ng pangaharas ngayon mula sa China. No, walang nagagawa international court, mga tol. Yung international court mukhang international law. Walang nagagawa international law, mukhang batas hangin lang din 'yon, mga tol. Wala man lang tumutulig wala man lang kumakastigo, maliban na lang sa mga bansang kaalyado natin. Pero ito mahalaga, mga kapatid, dapat tayong mga Pilipino, no, magkaisa tayo at alam natin, mga kapatid, kung nasa ang side tayo. Hindi ka dapat maging pro-China at baliwalain na lang etong soberanya natin. Dahil etong ating West Philippine Sea, mga tol, ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap na henerasyon ng Pilipinas. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.